Dati kapag sinabi mong safe choice na sasakyan, matic, Toyota or Honda agad ang sagot. Ako rin gano'n din dati. Kung gagastos ka ng milyon, bakit ka pa lalayo sa subok na brand, 'di ba? Pero ngayon, may kakaibang nangyayari dito sa Pilipinas. May mga BYD showroom na halos empty na ang display. May mga units na kailangan mong hintayin ng 3 to 4 weeks bago ma-release. At dati may malalaking discount pa. Ngayon, kung mataas na ang demand, natural lang, nawawala na rin yung mga dating naglalaki ang discount. Ang tanong, panic buying ba to? Or may nakita na ang mga Filipino buyers na hindi patanggap ng iba? Sa video na to, hindi ko sinasabing patay na ang Toyota. Hindi ko rin sinasabing mahina na ang Honda o ang Mitsubishi. Kasi honest tayo, Toyota is still Toyota, Honda is still Honda, Mitsubishi malakas pa rin, especially dito sa Pilipinas. Pero ang gusto kong pag-usapan dito is bakit biglang nagiging seryosong threat na ang BYD? At ang sagot dyan, hindi lang dahil mura. Hindi lang dahil umiikot yung screen, hindi lang dahil high-tech. Ang tunay na dahilan, sa EV world, hindi engine ang hari, battery ang king. At dito nagsisimula yung malaking advantage ng BYD. Alam ko yung iniisip ng iba, Chinese brand yan, baka hype lang, baka after 3 years, bagsak ang resale value niyan. Baka kapag nasira, wala kang parts, baka ngayon lang sikat kasi bago. Baka 5 years, scrap na yan. Actually, valid naman yan lahat. Ako mismo, bago ako bumili ng BYD Max 7, hindi naman ako basta-basta nagtiwala. Hindi ako gumising isang araw tapos sabi ko, BYD na agad. Hindi ganun. Kaya nga dati, ang naisip ko rin, Toyota na lang kaya bilhin ko, yung Innova. Or hintayin ko na lang kaya yung Japanese brands na maglabas ng murang full electric vehicle nila. Pero nung inaral ko yung EV side, doon ko na-realize na iba pala ang laban. Nung una, akala ko same rules pa rin ang car industry. Kung sinong matagal na gumagawa ng engine, siya ang pinaka-safe. Kung sino ang maraming parts, siya ang pinaka-practical. Kung sino ang mas mataas ang resale value, siya ang pinaka-wise choice. Tama naman yan kung gasoline or diesel car ang usapan. Pero kung EV ang usapan, ibang set of questions na. Sino ang may battery experience? Sino ang may sariling battery? Sino ang may sariling electric motor? Sino ang may sariling electronics? Sino ang may control ng production para pababain ang presyo? Diyan pumapasok ang BYD. Kasi ang BYD, hindi siya car company na biglang naglagay lang ng battery sa kotse. Battery company siya bago siya naging malaking car company. Yun yung malaking difference. Ito yung pinaka-importanting part. Kapag sinabi nating EV, ang iniisip pa rin ng tao, kotse. Pero sa totoo lang, sa EV world, parang bumibili ka ng battery na mayroong gulong, upuan, screen at body. Ganun lang kasimple. Kaya kung battery ang puso ng EV, ang tanong ngayon, sino ang may hawak ng battery supply chain? Dito malakas ang China. Pero linawin natin hindi ibig sabihin China ang nagmamining ng lahat ng lithium, iron, phosphate, graphite sa buong mundo. Hindi ganon. Yung ibang raw materials galing pa sa ibang bansa. Halimbawa, yung lithium ay galing pa sa Chile or Australia. Then, yung raw materials ay dinadala sa refining plants, usually sa China, para maging usable chemicals and powders for batteries. So, ang hawak ng China, hindi lang mining. Ang hawak nila, yung mas critical pa dun. Yung processing, yung refining, yung cathode material, yung cell production, equipment, manufacturing, dyan sila malakas. Ngayon, bakit importante yung LFP? Kasi ang LFP, lithium iron phosphate, ito yung battery chemistry na ginagamit sa maraming affordable na EVs ngayon. Mura siya kasi iron and phosphorus ang major materials. Hindi siya kasing dependent sa nickel and cobalt compared sa ibang chemistry. Yung NCM, ginagamit kasi yun sa mga ibang sasakyan tulad ng Zeekr. Pero kahit mas simple pakinggan ng LFP, hindi ibig sabihin madaling gayahin. According to the International Energy Agency, more than 98% of LFP cathode material and LFP battery cells are produced in China. 98%, biruin yun. IEA also says China produces 75% of purified phosphoric acid. So kung LFP battery ang usapan, hindi na ito simpleng Toyota versus BYD. Supply chain versus supply chain na to. Kaya mahirap nang habulin itong BYD. Kasi hindi lang sila gumagawa ng kotse, nasa battery game din sila. Nasa LFP game, ika nga. Nasa scale production. At sa EV, kung hawak mo ang battery cost, malaki ang chance na hawak mo rin ang
presyo ng sasakyan. Pero para fair tayo, hindi pwedeng sabihin na ang BYD lumaki lang dahil sa Chinese government support. May sariling execution din ang BYD. At may mga taong sobrang aga nakakita ng potential nila. Isa na dyan si Charlie Munger, partner ni Warren Buffett sa Berkshire Hathaway. Noong 2008 pa, during financial crisis, ang Berkshire Hathaway ay nag-invest ng around $230 million sa BYD. Almost 225 million shares. Roughly 10% yung stake niya. BYD is a young and promising company experiencing dynamic growth, a leader in innovation and technology. The Buffett touch helped turn a $232 million investment into $1.6 billion today. Hindi maliit na tiwala yun And take note, hindi naman ordinary investor lang ang pinag-uusapan natin. Warren Buffett, Charlie Munger, Berkshire Hathaway, mga tao to na kilala sa sobrang ingat sa investment. Legendary investor, ika nga. Investor na to si Ninong Warren ng Coca-Cola noong 1988 pa at nung Apple noong 2016 pa. So, bago pa maging mainstream ang BYD dito sa Pilipinas, bago pa sumikat ang EV dito sa atin, meron ng brilliant American investors na nakakita na ng potensyal ng BYD. Kaya hindi pwedeng sabihin na, China brand lang yan. Parang ganun. Kung ganun kasimple, bakit papasok ang Berkshire Hathaway? Bakit maglalagay ng hundreds of millions of dollars ang investors na kilala sa long-term thinking? Pero take note lang, nag-take profit na dito sina Berkshire Hathaway sa BYD. Last year yun, investment decision na nila yun. Pero hindi ibig sabihin pangit na ang BYD. Hindi rin ibig sabihin perfect ang BYD. Ang ibig sabihin lang, napakalaki na ng inangat ng BYD mula noong unang nakita sila ni Charlie Munger. Ngayon, para mas fair pa tayo, hindi rin natin dapat i-romanticize na pure private company success lang to. Totoo rin na ang government ng China ay nagbuhos ng pera at policy support sa EVs. Hindi lang sa BYD to, buong EV ecosystem, charging infrastructure, manufacturing incentives, battery supply chain, consumer adoption, electric buses, license plate policies, at industrial planning, at marami pa. Bloomberg reported na China's EV industry received at least $231 billion in government subsidies at tulong yon from 2009 to 2023. So kapag tinitingnan natin bakit ang lakas ng BYD, hindi pwedeng isang dahilan lang. Hindi pwedeng sabihin magaling lang ang BYD. Hindi rin pwedeng sabihin na subsidy lang yan. Mas accurate tingnan ang magaling ang BYD mag-execute pero lumaki sila sa environment na sobrang supportive sa EV. Parang negosyo. Kahit magaling kang business owner, kung maganda ang pwesto mo, may foot traffic, may supplier, may financing, may demand, mas mabilis lalago yung negosyo mo. Pero kung wala kang execution, kahit bigyan ka ng support, hindi ka rin tatagal. So sa BYD, pareho siyang meron. May government support, may battery supply chain advantage, merong factory scale, merong pricing, may product market fit, at ngayon ramdam na rin natin dito sa Pilipinas. Kung ganitong practical breakdown ang gusto mo, kahit like lang, malaking tulong na to sa algorithm. Kahit wag ka na mag-subscribe, pero kung nakakatulong to para mas malinaw yung decision mo bago gumastos ng malaking pera, malaking bagay na sa akin yan. Ito rin yung dahilan kung bakit nagugulat ang maraming buyers. Bakit parang ang daming features ng ng BYD? Bakit may full EV, may DMI, may blade battery, may malaking screen na umiikot, may 360 camera, tas ang mura niya, hindi lang dahil ay China, mura ang labor. Pero partly yes, mura ang labor doon. Pero ang matinding dahilan doon ay yung vertical integration. Ibig sabihin, mas maraming important parts ng sasakyan, hawak na nila. Battery, motor, electronics, software ecosystem, manufacturing scale. Yung mga legacy brands tulad ng Toyota, umaasa ng matindi doon sa mga suppliers nila. Habang BYD, mayroong control sa battery, motor, chips, at nakakatulong to para makapag-mass produce sila at makontrol yung presyo. Parang ganito yan, may isang restaurant na bumibili ng lahat ng ingredients sa labas. Tapos yung kalaban niyang restaurant, may sariling farm, sariling delivery, sariling kitchen, sariling cashier system. Sino ang mas kayang mag-adjust ng presyo? Sino ang mas mabilis gumalaw kapag may price war? Ganyan yung nangyayari ngayon sa EV. Dito nagiging interesting sa Pilipinas. Noong 2025, last year,
BYD Philippines reported 26,122 retail sales. Up sila ng 446% year on year. From 25 dealerships at the end of 2024, umabot sila sa 79 operational dealerships by the end of 2025. 446%. Hindi maliit na growth yun. At hindi lang ito Facebook hype or YouTube hype. Meron talagang actual na buyers. May actual expansion. May actual units na lumalabas sa kalsada. Top Gear Philippines also reported that BYD's 2025 sales total of 26,122 units made it jump to number 3 in the overall sales chart ahead of Suzuki, Ford, and Nissan. Kaya kung napapansin mo na may mga dealership na halos empty ang showroom or sabi ng agent kailangan maghintay ng 3 to 4 weeks, hindi na siya nakakagulat. No? Posibleng supply problem na. Possible na mataas na talaga ang demand. Pero ang point, may movement talaga. Hindi lang siya ingay. Ngayon, para maging fair tayo, hindi ibig sabihin nito talo na agad ang Toyota. Sa Pilipinas, Toyota is still number 1. 2025 local reports show Toyota still led the market. So mali kung sasabihin natin na bumagsak Toyota overall. Pero ito yung kailangan mong tingnan. May mga legacy brands ay pressured na sa mga nangyayari ngayon. Auto Industria reported that in 2025, Mazda was down 26.74%. Nissan down ng 23.17%. Yung Ford down din siya ng 22% dito sa Pilipinas. So hindi siya simpleng lahat ng Japanese brands bumabagsak. Mas accurate sabihin na meron ng shift sa interest ng mga buyer. Yung ibang category, strong pa rin sila. Commercial vehicles, MPV, pickup, fleet use, malakas pa rin. Pero sa electrified vehicles, EV, hybrid, plug-in hybrid, ibang laban na yun. Globally, ramdam din ito. Yung Reuters reported that German car makers in China are losing ground to domestic EV makers. Pero dito dapat mag-ingat ang mga buyer. Huwag kang bibili dahil lang natatakot kang maubusan. Huwag kang mape-pressure dahil sabi ng agent, sir, last unit na to. Kasi malaking pera yan. Kung BYD ang kukunin mo, dapat malinaw sa'yo bakit BYD. Hindi dahil nakikiuso ka lang. So, panic buying ba to? Para sa akin, may dalawang bagay. May ibang buyers ay possible na FOMO. Nakita nila sikat ang BYD, nakita nila maraming bumibili, nakita nila mataas ang gasolina, tapos natatakot silang maubusan. Delikado yun kung hindi nila na-check yung charging setup, warranty, insurance, parts, resale value, and actual use case. Pero may ibang buyers naman na calculated na nila. Kayang mag-install ng wall charger sa bahay, short trips ang daily use, mataas ang gas expenses, gusto nila less maintenance, open-minded sila sa EV, nagets nila na sa EV, battery ang labanan. Sa ganung buyer, hindi panic buying yun. Decision shift na yun. Parang dati, takot ang tao sa smartphone na walang keypad. Ngayon, sino pa bang bumibili ng cellphone na merong keypad? Hindi ibig sabihin mali ang lumang technology. Nagbabago lang ang use case. Ganon din sa kotse. Hindi mawawala agad-agad yung mga gasoline cars, diesel cars. Hindi mawawala agad ang Toyota. Hindi mawawala agad ang Honda. Pero medyo nagbabago na yung decision making dito. Pero para hindi tayo magmukhang BYD salesman dito, sabihin natin yung risk. BYD is still not perfect. Sa Pilipinas, kailangan papatunayan ang long-term parts availability. Charging stations, kailangan papatunayan yung long-term resale value. Kailangan papatunayan yung dealer service, consistency. Kailangan pa makita kung after 5 years, 8 years, 10 years, kamusta ang ownership experience. Ako 2 months pa lang ako sa BYD Mach-7 ko. Gustong gusto ko siya actually. Pero hindi pa sapat ang 2 months para sabihin na proven na siya for 10 years. Kaya kung buyer ka, dapat hindi ka lang tumitingin sa hype. Tingnan mo rin yung risk. Kaya nga ang tanong, hindi BYD ba ang the best? Ang mas tamang tanong, para sa lifestyle ko, sa araw-araw na biyahe ko, sa charging setup ko, sa budget ko, sa risk tolerance ko, BYD ba ang practical choice? So, bakit nahirapan ang Toyota, Honda, Mitsubishi, and other legacy brands sa BYD? Hindi yun dahil biglang nawala ang tiwala ng tao sa mga Japanese cars. Hindi yun ganun kasimple. Nahirapan sila dahil nagbago na ang battlefield.
Dati engine reliability ang labanan. Ngayon, battery cost, battery supply, LFP scale, software, charging, energy efficiency, and pricing na ang labanan. At sa laban na yan, ang BYD ay hindi nag-start from zero. Matagal na silang nasa battery game. Sila pa nga ang gumagawa ng battery dati ng Nokia, Motorola, Samsung, Apple, Dell, Toshiba, Microsoft, yung mga ganyan. Pati nga yung dating model ng Tesla, so BYD din kumukuha ng battery. May early validation pa to from Berkshire Hathaway, Warren Buffett and Charlie Munger. May massive government support din sa China EV industry. At may supply chain advantage na sobrang hirap habulin overnight. Kaya yung thumbnail na it's over, para sa akin, hindi ibig sabihin tapos na ang Toyota. Hindi ibig sabihin tapos na ang Honda. Ang tapos na yung old thinking na kapag Japanese brand, automatic, best decision na agad yun. Ngayon, kailangan mo nang mag-isip. Use case muna bago logo. Charging setup muna bago yung hype. Actual cost muna bago emotion. Risk tolerance muna bago yung brand loyalty. Kasi sa huli, hindi Toyota, Honda, Mitsubishi or BYD logo ang magbabayad ng monthly mo. Ikaw. Kung nakatulong to para mas malinaw mo makita kung bakit lumalakas ang BYD, like mo lang para mas maraming practical buyers ang makapanood sa video na to. Kung may oras ka, mag-comment ka dito sa baba kung sa tingin mo panic buying ba ang nangyayari sa BYD ngayon or shifting na talaga sila from gasoline, diesel to battery. Gusto kong mabasa yung actual reason mo. Lalo na kung Toyota, Honda, Mitsubishi, or BYD owners ka. Kasi mas maganda yung usapan kapag real experience, hindi fanboy answer. Panoorin mo tong video na ginawa ko about sa mga accessories na nabili ko sa BYD E-MAX 7 ko.